Okay, si Ma'am Josephine Lauriquez, tama po ba ma'am? Andito para may nagtulong tungkol po sa pananakit na ginawa sa kanya ng anak ng isang barangay chairman na di umano'y kinakampihan pa ni chairman. Siyempre, anak niya kaya kinakampihan. Anak ko po. Hindi dapat talaga. Ma'am Josephine, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Yung isa, kayo po si Ma'am Josephine. Opo. At ito yung kasama niyo si Ma'am Marilu. Opo. Alam ko to kaninang umaga pa to. Si Ma'am Marilu ang sinaktan. Ako po, si Josephine po. Kayo po ang sinaktan. Oo. Okay. At ang nanakit po sa inyo, tanod, ito ba yung sa tanod, Odette? Hindi po. Iba. Sorry po. Napagkamalan ko yung sa tanod. So kayo po ang sinaktan, Ma'am Josephine, Opo. anak ni Chairman. Opo. So, naiparating niyo na kay Chairman yung problema. Wala akong patawag. Wala po. Wala po. Wala ko siyang ginawa sa kanyang anak. Wala po. Kinakampihan pa ho niya. Naku. Chairman Daniel Diaz, Barangay 32, Pasay City. Chairman Diaz, magandang hapon. Sir Daniel, Chairman. Hindi niya man lang ako ano. Opo. Chairman, si Rafi Tulfo po ito, Chairman, sa Radyo 5. Live po tayo at saka sa Action TV. Sa Wanted sa Radyo. Opo. Chairman, andito po si Ma'am Josephine Lauriquez. Siya po na yung nasaktan na po ng inyong anak na si Jerome. Hindi po sinaktan yan. Sinaktan yan. Marami nakakita ka. Pati siguro, wala naman doon. Papuntahin rin nyo, papuntahin nyo dito ang mga testigo. Sir, paano titistig na natatakot sa kanila? Okay. Ako, anak ng uwi. Ayun, paano kami matatakot? Sabi lang yan, dahil hindi totoo. Totoo yan. Dalawang beses na po ako sinakyan ng anak nyo. Noong 1998, pinagtulungan po ako ng anak nyo at saka yung manugang na asawa ni Jerome. Tapos ngayon, inulit nyo na ito ngayon na March 3. Bakit po nananakit yung anak nyo, Chairman? Kung totoo po yung sumbong, bakit po Hindi nyo po nananakit yan, maghukay maniwala dyan. Oy. Kung sinaktan nyo yan, mga pasa-pasa o katawan yan, kababaeng tao yan, pwede ba saktan ng lalaki? Okay, sige. Chairman, matanong ko lamang, ano po yung dahilan, bakit ho pupunta rito si Ma'am Josephine at magsinungaling para sabihin na nanakit yung inyong anak na kahit hindi naman? Ito, sagutin ko kayo, sir. Sige. Hindi ko po lamang ang dahilan. Kasi malaki po ang galit niya sa amin. Wala Bakit? kaming galit sa'yo. Ikaw ang Kayo may po galit. ang Ang pangalawa po, Kaya malaki kami po, hindi dito nagbabanta malaki ka. po ang ingit na sa amin. Pinagbabantaan mo kami. Yun ang So ang sinasabi niyo, sir, ang motivation para, sir, sandali lang, Chairman, ang motivation po ng complainant na pumunta rito ay dahil po sa inggit. Kaya sila magsusumbong sa amin at magsisinungaling. Dahil sa inggit, ganun ho ba? Oo, Napakababaw naman, Chairman. Sobrang babaw. Gagastos pa sila sa pamasahe, papunta rito, magpapagod pa. Pero kung sabihin mo babaw dahil pabor kagad kayo sa No, sir. You're not listening. You're listening but you're not hearing me pala. Ang sinasabi ko, sandali, sir, napakababaw naman. Ma'am, sandali lang, sir. Sabi ko, napakababaw naman ng dahilan nila kung talagang inggit nga po yung umiiral sa kanilang kalooban, kaya sila napunta rito para magsinungaling. Sabi ko, napakababaw naman kung yun ang dahilan nila. Di ho ba? I'm not accusing you yet. I'm not pointing any finger at you yet. Ang sinasabi ko, mababaw po yung dahilan nila kung talagang totoong sinasabi nyo na inggit ang nag-inganyo sa kanila pumunta rito para gumawa ng istorya against your son. Di ba, sir? Yeah, sir, ano po ang ibig sabihin? Now, ang gusto ko lang, ang gusto kong sabihin dito, sir, meron, yung pumunta po sila, sir, sandali lang, sir. Pumunta ho sila, sir, sandali lang po, sir. Then I'll let you speak, sir. Pumunta ho sila ditong dalawa na nagsusumbong na sinaktan ng anak nyo, hindi lang po ito for the first time, kundi dati na, before pa, nasaktan na. Kaya nga po, for the second time, nagsusumbong na sila dito dahil hindi po sila nakakita ng hustisya through you. Kaya nga po, sir, tinatawagan namin kayo para ibigay nyo po yung side ninyo. Ano ho ba talaga? Hindi, isa lang nasasabihin sa inyo. Sige po. Hindi po totoo lahat ang sinasabi niyan, mga yan. Totoo. Hindi po lahat. Okay. Ano po yung iba? Kasi sabi mo, hindi lahat. So, meron din pala katotohanan yung iba. Di ba sabi niyo dalawa, isa 19, ano ba yan, tsaka ngayon? Opo. Di ba sabi niyo yung nakaraan silang tampaya, pinagtulungan pa naman nung ako. Okay. Sige, sabihin na po natin.
sabihin natin, halimbawa, hindi nga po nagsasabi lahat ng totoo itong nandito sa amin. Bakit hindi nyo po ipatawag at doon po sa barangay magkaalamanan, mag-produce ng kanya-kanyang witness, di ba? Sir, kayo naman. Ako, hindi dapat ako magpatawag. Siya may reklamo, dapat siya nalapit sa akin. Ayaw nga po Nagpunta nyo na yung kaming mga pulis harapin. dyan. At Bakit? kasama kaming pulis. Ayaw mo, sabi mo, magdemanda na lang Magdemanda kami. kasi na lang sila. Sabi mo sa pulis. Magdemanda na lang sila. Hindi ko sila haharapin. O yun naman pala, Chairman Sir, meron na nga pulis na involved. Kaso yung pulis, pati yung pulis daw po, hindi nyo pinansin. Hinamon nyo para magdemanda nila. Kalukuhan mo yung sinasabi. Hindi yung totoo yan. Pwede bang hindi pa Totoo tayo? yan, magkasinungaling. po yan. Sandali, Dito ka na sa TV, Sir, yung pagpunta dyan ng pulis, madali po namin ma-verify yan. All we need to do is just do a little research. Tatawagan po namin yung presinto. Sir, excuse me, Opo. Sir, Yes, sir. mukhang pabor na pabor kayo sa kanila. No, sir. No. No, kasi, sir, sandali lang. You don't understand. Hindi mo naintindihan yung patakaran ko dito sa programa ko. Patas mo kami. Kaya lang, sir, ang sinasabi nila, pinoprocess ko at kayo hindi nyo kaya i-process. Una, sabi nila na tumawag sila ng pulis. May pumuntang pulis dyan at tinabla mo. Sabi mo, hindi totoo. Sabi ko sa iyo, madali naman mache-check yan kung nagsasabi siya ng totoo hindi. Dahil pwede namin tawagin yung presinto, alamin namin sa presinto kung meron ng pulis na pagsumbungan nila, na responded, pumunta sa inyong barangay. Yun po ang ibig ko sabihin. Palagi niyo po ako inuuna na hindi nyo naman... Mukhang dinidigdig ninyo sa pananalita po ninyo. Mukhang pabor na pabor kayo sa No, kanila. sir. Teka muna. Ang sinasabi po nila na sila po nagsumbong sa pulis. Now, sabi ko, para ma-validate yan kung talaga nagsumbong sila sa pulis, tatawag po kami sa pulis at madali pong malaman yan dahil nakarecord po lahat ng responde ng mga pulis. Nakarecord po yan sa presinto, sir, for your information. Di ba, sir? Chairman ka, you should know that. Oo, sir, pasensya na po kayo, sir. Kasi po, hindi po nagsasabi totoo yan. Nung totoo, Mapatunayan nga po tatawag sa presinto. hindi po totoo ang mga sinasabi niyan. Totoo po Alam yan po lahat. naman Hindi yan. ko ka marunong Kung totoo po yan, sa tagal-tagal na ilang araw na ba ho yan? Hindi Kita ko nyo, ako hindi pupunta lang. rito magpakahirap. May sakit po ako sa puso. Hirap po ako magbiyahe. Nagtyaga po akong pumunta rito kasi po ayoko po masaktan na ulit at ayoko yung binabanta Okay, niyo sa akin. okay, Chairman, ito sa Chairman dahan-dahanin ko para maging maliwanag. Sabi nila, nagpa-blatter sila sa pulis at nagpa-responde sila. Sabi mo, hindi. Machi-check po naman po namin yan by tomorrow, sir. Bigyan mo kami na hanggang bukas. Malalaman po namin yan at pangalan mismo ng pulis na pumunta dyan. Di ba? Pati anong oras, anong araw. Kaya po namin ma-check yan. Magkaalamanan po tayo. Sino nagsasabing totoo, hindi sa inyong dalawa. Opo, opo. Okay sa inyo yan. Opo, basta ako po, sinasabi... Hindi sir. Okay sa inyo yan. Tatawagan namin yung pulis. Alamin namin kung totoo nga na nagsumbong sila sa pulis at pumunta dyan sa inyong barangay. Oo, pero itatanong ko rin sa pulis kung tinabla ko sila, ha? Sige, tatanungin mo Hindi tinabla. sila tinatabla. So parang Ang ina-accept, sabi ko, pero parang ina-accept mo, pumunta yung pulis, kailan hindi mo tinabla? Oo, hindi. Bakit to naman, anong gagawin mo agad? Wala naman nung sinasabi sa akin na anong pulis. Basta binatukan daw ho yan, hindi ko naman nakita. Sir, ang labo mong kausap siya, sinasayang mo lang oras namin. Mr. Nicanor Teodoro, Barangay Action Center, Pasay City Hall. Mr. Teodoro, magandang hapon. Magandang hapon din naman po. Kanina pa ho kayo nakikinig. Ano po magagawa po ng inyong barangay tungkol sa reklamo nitong si Ma'am Josephine Lariquez? Kasi ganito po yan, kapag may nagre-reklamo sa barangay captain at hindi naasikaso ng barangay captain, yung nagre-reklamo, sa amin dapat dumudulog yan. Okay. Para pag dumulog sila sa amin, kami naman ang magpapatawag sa kapitan o sino man ang kanyang nakakatunggali dyan sa kanilang barangay. Okay. Ang nangyari lang po dyan, hindi po namin natatanggap yung reklamo. Kaya wala kami naging action dito. Okay. Pero kung pupunta rito yung nagre-reklamo, a-actionan ho namin yan. Sige. Ang kapitan naman mo, medyo kaano naman namin ng mga kapitan, nakikiano naman yan sa amin. Nakikisama rin sa amin na pupunta ho yan sa amin. Understand. Pero dapat po, ang isang barangay chairman bilang ama po ng barangay, dapat sir, maging sensitive din ho siya sa kung ano po yung nararamdaman, hinaing. Tama po yan. Diba? It's very important. Lalo pat ito sir, nagpunta na pala sila sa pulis. Sabi ko nga kanina, madali naman malaman kung talagang pumunta sila sa pulis o hindi. We can check with the presinto. Diba sir?
Kaso, ang hirap nga kausap ni Chairman, hindi kami nagkakaintindihan. So, ganun na lamang, sir. Papupuntahin po namin dyan sa inyong tanggapan, sir. Para pag nagpunta ko dito nagreklamo, may konti siyang sulat sa amin, meron naman kaming karapatan, ipatawag naman ang kapitan. Okay. Sige. Mainam po, mainam. Salamat po, Sige, salamat din Sir po sa Nicanor. inyo. Mabuhay Okay. kayo, Mr. Teodoro. Thank you, sir. Thank you rin po. Thank you Salamat po. Thank you po. Chairman Daniel Diaz. Opo. Doon na lang ho kayo magkaharap-harap sa Barangay Action Center sa City Hall. Ano po? Opo. Okay. Sige, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Chairman. Kailan po ako pupunta sa barangay? Ano po? Kailan po ako pupunta? Ipatatawag ho kayo. Antayin niyo po yung patawag ng Barangay Action Center. Opo. Sir Tulfo, pwede, paano namin mapaprove na, ano namin, protection namin? Kasi pag uwi namin, tiyak, ayan eh. Hindi po. Yung pong panghaharas, pupunta ho kayo doon kay Odette, tatawagan ho natin yung pinakamalapit na presinto Opo. para in case maulit-ulit yung mga pananakot, pananakit, madali hong rumisponde sa inyo yung mga polis. Kukunin ho natin yung hotline number ng pinakamalapit na presinto na pwede nyo tawagan agad-agad. Pati yung 117, ma'am, madaling tawagan yun 117 sa lahat ng cellphone. Kahit na wala kayong load, pag tinawag yung 117, may sasagot ho doon. Kasi nakakatakot na pag umuwi. Sige po, tuturuan kayo ni Odette o ni Carol mamaya doon sa kabilang bot. Maraming salamat. Salamat po. At ipatatawag si Chairman doon kayo magkaharap sa City Hall. Opo, Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Yes, Salamat ma'am. po. Maraming salamat. Labo daw ni Chairman, konsentidor pa, sabi ni Simini Cuario Romano Aldrin. Okay. Ang labo ang kausap. Yan kasi Hindi mahirap. sinasagot yung tanong mo eh. Kapag ikaw ay nasa katungkulan at nag-abuso yung kamag-anak, paano mo titimbangin yan? Well, kung talagang ikaw ay para sa pagserbisyo sa bayan, tinatabla mo dapat yung mga kamag-anak na yan sa ngalan ng serbisyo publiko. Oo, dapat kahit pa anak mo. Especially ikaw ay halal na opisyal, elected official ka, sinumpaang tungkulin mo ay pagsilbihan yung mga nagboto sa iyo, mga constituents mo, hindi para pagsilbihan ng mga kamag-anak mo. Oo. Diba? Malinaw yun. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.